Bago ko tuluyang lisanin ang kapitan, ay naisip kong sumulat sa aking tala-arawan ng mga bagay tungkol sa mga taong espesyal sa aking buhay. Isa na rito ay ang aking ina. Siya si Doña Teodora Alonso y Quintos, ang kauna-unahan kong naging guro at nagturo ng maraming kaalaman sa akin sa wikang Espanyol at sa aking mga tula. Maging ang tiyo Jose Alberto na kapatid ng aking ina ay may ambag sa aking pagiging malikhain. Sa kagustuhan kong mag-aral sa pamantasan, ay ayaw niya na akong mapahamak dahil sa kalabis na kaalaman sa paligid. Ngunit nauna siyang pahirapan ng mga Kastila matapos siyang palakarin ng may halos 50 kilometrong layo. Sa pinagsama-samang kaalaman mula sa mga universidad na aking pinag-aralan, ay nagawa kong matagumpay ang operasyon sa mga mata ng aking ina na noon ay unti-unti nang nabubulag. Kaparehas ng aking ina ay ang aking amang si Don Francisco Mercado o Teniente Kiko para sa nakararami. Naaalala ko pa noong araw na binigyan ako ng aking ama ng mamahaling kagayakan ng nobela. Maging ang araw na ako'y kanyang kinagalikan ng gusto dahil sa paglalaro ko ng panggige, labis ang paghingi ko ng despensa sa aking nagawa. Kabaligtaran ng aking ina ang pagsang-ayon ng aking ama nang pag-aralin niya ako sa Ateneo de Municipal sa Maynila. Ang aking kuya Pasiano, Honor Pasiano para sa aming magkakapatid, ang tumayong pangalawa ko ng ama. Si Nor Pasiano ay isang magsasaka habang pinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa Colegio de San Jose, at doon ay naging guro niya si Dr. Jose Burgos na isang pari at isa sa mga 3 paring nagarote dahil sa umano'y pag-aalsa sa simbahan at kopyan ng Kastila. Pinadala niya ako sa Pinyan upang mag-aral at tinulungan sa mga gastusin sa aking pag-aaral. Ngunit kahit gaano siya kasuportado sa akin, ay may ilang bagay pa rin siyang hindi gusto, katulad na lamang ng kursong pag-aabuga siya sana sa universidad. Panganay sa aming magkakapatid, si Ate Neneng o Saturnina Rizal sa pagkakakilanlan. Mabait si Ate Neneng sa akin dahil katulad ng aming ina ay madalas niya akong tinuturuan ng maraming bagay at kwentuhan tungkol sa kanyang pag-aaral sa La Concordia Colegio sa Maynila. Kaya naman labis ang pangungulila ko sa kanya nang matagal niyang pag-uwi sa bahay dahil sa pag-aaral niya doon.
Tunay ang kabaitan ni Ate Neneng dahil kahit ang singsing niya ay binigay niya sa akin upang suportahan ang aking pag-aaral. Isa sa mga tauhan ng Noli Me Tangere si Sisa. Ito ay halaw sa ngalan ng aking ate na si Narcisa. Maarugain at mapagkalinga si Ate Sisa at isa siya sa mga sumusuporta sa aking pag-aaral. Isinasangla niya ang kanyang mga alahas at damit kung kinakailangan. Ang aking madalas biruin, si Ate Ipia o Olympia sa pagkakakilanlan. Kakaiba ang tawa ni Ate Ipia dahil lumiliit ang kanyang mga mata sa tuwing siya ay tumatawa. Dahilan ng pagiging espesyal sa aking mga nakatatandang kapatid na mainhin ang mga kilos. Magkatulad ng eskwelahang pinapasukan sina Ate Ipia at si Segunda, kaya naman suportado ni Ate Ipia ang aming ugnayan na Segunda at siya ang silbing tulay ng komunikasyon naming dalawa. Siya naman ang panglima sa aming magkakapatid, si Ate Lucia. Maagang nabiyuda si Ate Lucia ng kanyang asawang si Mariano dahil sa sakit na kolera. Kilala ang kanyang asawa bilang mabuting Kristiyano, kaya naman nakuha ni Ate Lucia ang ganitong pag-uugali. Sa aking mga kapatid ay tanging si Ate Lucia lamang ang nakadalo kasama ng aking ina at ama sa Hong Kong. Sa bagahe ni Ate Lucia natagpuan ng mga Kastila ang mga ebidensyang papel na nagdiin sa akin. Batid ko noong hindi din ito nais mangyari ni Ate Lucia. Kung mayroon man sa aking mga kapatid ang nakakausap ko tungkol kay Josephine ay walang iba kundi si Ate Maria, ang pang-anim sa aming magkakapatid. Siya lamang ang bukod tangi kong nasasabihan tungkol sa aking pag-ibig kay Josephine. Batid niya ang pagnanais ko na makasal sa babaeng aking iniibig kahit patuto ng mundo. Kaya naman kahit malayo kami ni Ate Maria sa isa't isa ay nagsusulatan pa rin kami tungkol sa buhay ng bawat isa. Si Ate Maria ang may pinakamagandang mukha na naman na rin ng kanyang mga anak. Noong ako'y 4 na taong gulang pa lamang, nangulila ako sa pagkamatay ng aking nakababatang kapatid, si Concha, na nooy 3 taong gulang pa lamang. Ito ang una kong pagluluksa sa pagkawala ng isa sa mga mahal ko sa buhay. Ang pangsyam sa aming magkakapatid, si Josefa o Panggoy ang kanyang palayaw. Lingid sa aming kaalaman ang pagsali ni Josefa sa katipunan at naging kasama sa laban ni Gregoria de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio, na italaga pa siya bilang pangulo ng katipunan sa seksyon ng kababaihan. Siya naman si Trining o Trinidad, ang pang-10 sa aming magkakapatid. Di ko ikakaila ang pagiging tamad doktrining sa pag-aaral at pagbasa.
ngunit siya ang naging susi upang maiparating ko sa bayan ang aking huling tula ng pamamaalam, ang may ultimo adios. At ang bunso sa aming magkakapatid, si Soledad o Choleng sa Palayaw. Siya naman marahil ang may narating sa buhay dahil isa na siyang ganap na guro at naging katuparan iyon dahil na rin sa kanyang kasipagan. Bilang nakakatandang kapatid kay Choleng, ay tungkulin kong ipasa sa kanya ang aking mga natutunan. Madalas ko rin siyang pagalitan at pagsabihan dahil sa mga gawain niyang hindi angkop, dahil siya ay isang babae at hindi dapat nakikipagkita ng lihim sa kahit na sinong lalaki. Lagi kong ibinibilin sa kanya na maging mabuting ehemplo sa kanyang mga pamangkin. Para sa aking ama, ina, at mga kapatid, humihingi ako ng tawad sa inyo para sa mga pagdurusang naidulot ko sa inyo, ngunit balang araw ay mamamatay din ako, at mas mabuti niyang mamatay ako ngayon nang masagana ang aking konsensya. Mahal kong mga magulang at mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos dahil nanatili akong matatag bago ang aking kamatayan. Mamamatay akong mapayapa dahil umaasa akong matatag bago ang aking kamatayan. Mamamatay akong mapayapa dahil umaasa kong sa pagkamatay ko ay magiging mapayapa na rin sa wakas ang inyong buhay. At mabuting nang mamatay kesa mabuhay ng nagdurusa. Alugin ninyo ang inyong kalooban. Hinihiling ko na patawarin ninyo ang isa't isa sa mumunting kasamaan ng buhay at sikaping mabuhay na nagkakaisa sa kapayapaan at kalagayan loob. Tratuhin ninyo ang ating mga magulang gaya ng gusto ninyong maging trato sa inyo ng inyong mga anak. Mahalin niyo sila alang-alang sa aking alaala. Ilibing ninyo ko sa lupa. Lagyan ng lapid ang bato at krus ang aking puntod. Ang pangalan ko, petsa ng kapakanakan at kamatayan, wala ng iba. Kung gusto ninyong bakuran ng aking libingan, ang maaari ninyong gawin. Walang anibersaryo. Gusto ko sana ay sa paang bundok. Kaawaan ninyo si Josephine. Ang inyong anak at kapatid, Jose Rizal.
Ang gabi ng hamon, buhay mo man lang siyang nakataya. Lumaban at bumangon, walang abot kapag nakahiga. sumalungat sa alon, kahit panulat lang. Mga letra sa papel na isinulat, aking mga saloobin na pinubuhat, habang lumulusong sa kumunoy at maiahon ng bayan na darang sa apoy. Aking ina, kumusta ka na? Sa'ki wag kang mag-alala, kahit ako'y nawalay sa'yo, ang nais ko ay malaman mo na. Salamat dahil ikaw ang kauna-unahang kong guro sa napakaraming bagay na inyong itinuro sa akin at sa lahat ng aking mga kapatid. Kahit madilim ang gabi ay kandila sa silid, tagadala ng liwanag pag ako'y nagbabasa. Ang nais ko lamang ay masagip ang iyong mga mata. Nalaman kong ang karunungan ay di dapat duwag ng mapatunayan. Kung minsan ang katarong ay bulag, kahit gaano kalupit ang sa iba'y ating sinapit. Pag may galit at pagkit sa pagmamahal ka kumapit, yan ang sabi mo sa akin. Ang isip ay binukas, di kailangan gumamit ng dahas upang makaalpas. Kulay kayong magdiman ng aking pilit, hindi magkukubi, paglalaban ang lahi. Pag-ibig na taglay, aking sinabuhay, ako bilang tagumpay, kahit pa hanggang bukas. Kalayaan mo at kalayaan ko, ang kayamanan nitong bayan ko. Kalayaan mo at kalayaan ko, ang kayamanan nitong bayan ko. Ang gabi ng hamon, Buhay mo man lang siyang nakataya, lumaban at bumangon, walang abot kapag nakahiga.